Today is Tuesday and walang pasok yung anak ko, kaya sabi ko, dalhin ko na kaya itong Yamaha Mio Gear S dito sa Marilake. Kaya dali-dali kong binahe ito and i-share ko sa inyo yung initial impressions ko. Number 1, kayang-kaya niya yung ahonan dito sa Marilake. May mga nakakasabay pa nga akong naka Mio Gear din and may angkas pa sila, mga heavyweights and walang problema, yakang-yaka umahon. Number 2 is yung torque. Hindi ko alam kung ako lang nakapansin pero parang ang lakas humatak nitong motor na to. Number 3, meron siyang hazard switch kaya hindi mo na kailangan magpakabit pa. Number 4, ang kapit ng footboard nito. Dahil din sa mga grills na yan, hindi ka talaga dudulas. Number 5, dalawa yung placement ng hook. Isa dito sa ilalim ng upuan at isa sa harap. Number 6, integrated na yung turn signal lights sa taillight. Number 7, medyo old school pero meron pa siyang kickstarter. Number 8, malalim yung front pocket tapos meron pa siyang power socket. And number 9, meron siyang answer back key na exclusive sa S version ng Mio Gear. Magagamit mo to pagka nakalimutan mo kung saan nakaparada yung motor mo. Ngayon naman, i-share ko sa inyo yung mga bagay na pwede pang i-improve ng Yamaha para sa Yamaha Mio Gear S. Number 1 is yung ABS. Kahit yung harap lang sana, malaking bagay na yan para sa safety nating mga riders. And number 2, yung under seat storage. Hindi magkakasya ang full face helmet. Kahit yung half face, hindi rin magkakasya. Lumiit yung capacity niya kasi nandyan din sa loob yung lalagyan ng battery. Kahit maliit siya, napagkasya ko naman yung tools ko at yung jacket ko. So far, yan pa lang naman ang masasabi ko dito sa Yamaha Mio Gear S. Meron pa tayong 5 days para i-testo, kaya kung naghihintay kayo ng full review, pahintay na lang and huwag niyo kalimutang mag-follow dito sa account ko. This is Tantan Santiago of Tan Moto. Always stay dry and ride safe. Kita-kits sa daan mga brothers.